continuity. Napakahalaga ng may continuity sa isang presidente. Yeah. Bakit? Yung 6 years na yan, nagpakahirap ka ng 6 years. Biglang walang continuity, yung papalit na presidente, lahat ng ginawa mo, scrap yan. Umpisa tayo. Nagkaroon pa ng Freedom Constitution, ha? Kasi habang ginagawa nung CONCOM, yung bagong 1987 Constitution, nagkaroon muna ng Freedom Constitution. Kumbaga, yun yung munang referee. Parang temporary. Temporary. Yeah. O, ano ngayon ay kinabibigla ng tao? What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla ibinahagi ang saloobin patungkol nga sa kanyang isinusulong na baguhin ang saligang batas. At Idol ibinahagi rin ang kanyang malungkot na pahayag patungkol nga sa kung bakit nga ano ba ang nangyari sa kanyang isinusulong na baguhin ang saligang batas at kung bakit hindi ito naaprubahan ng Senado. Na pala tayong nagkaroon ng bago-bagong amenda, nagkaroon ng bagong konstitusyon. Bakit tayo nabibigla na kailangan natin baguhin ang 1987 Constitution na 30 years more? 36 years. 36 years na. Sa naganap ngang interview ni Idol Senator Robin Padilla sa ACM9 News, isang araw makalipas ay ibinahagi niya nga ang kanyang salubin at kanyang pagpapaliwanag kung bakit nga ano nga ang nangyari sa kanyang isinusulong na baguhin ang saligang batas, lalong-lalo na nga ang constitutional amendments. At dahil na nga rin ay matagal nang hindi nang pag-usapan ang kanyang isinusulong na ito, ay maraming mga netizen, lalong-lalo na ang kanyang mga taga-suporta, ang mga nagtatanong kung bakit nga ano ang nangyari sa kanyang isinusulong na ito. At sa bidyong ito nga mga tol, ay sasagutin at ipapaliwanag nga ni Idol Senator Robin Padilla sa kanyang naging interview sa ACM9 News ilang araw makalipas ang isa sa mga katanungang ito. Panoorin natin ang ilang mga clip na ito. Sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood. Senator, let's go down to business. Okay. Okay. Kasi po itong nakaraang 2015 hanggang sa maging Pangulo, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito talaga ang kinampanya niya eh. Kaya nagawa ang Bayanihan Constitution. Diba? Pinadraft po niya yan. Kinamatayan na nga po ni Kanene Pimentel ang pagdadraft at paggagawa ng Bayanihan Constitution. Marami po ang umasa, pero hindi ko sasabihin na bigo eh, Senator. Hindi ko sasabihin na bigo. Hindi ko alam kung ano ang rason ni President Duterte. Of course, he has his personal and professional and national reasons kung bakit hindi natuloy ang pagbabago ng ating saligang batas. Ngayon, Senator, andyan ka. Nasa posisyon ka, ito talaga ang nilaban mo nung nangangampanya ka, kagaya ng ginawa ni President Duterte. Will this ever see the light of day ba, Senator? Itong pagbabago ng ating saligang batas? Napakaganda po ng inyong katanungan. Pero bago ko po sagutin yan, mas maganda po maipaliwanag natin sa mahal nating kababayan na ang pagbabago ng saligang batas, maging ito man ay revisyon o maging amenda o baguhin ng buo, hindi na po ito bago sa ating bansa. Sapagkat nung una pa, sa kasaysayan ng ating pagsasagawa ng saligang batas, ilang beses na po itong nabago. Katulad, halimbawa lang po, maikli lang po ito, pero mas magandang maipaliwanag natin. Please, Opo, Senator. ang unang saligang batas natin ay yung panahon po ng Malolos Constitution. Kung matatandaan natin, 1899 yan. 1899. Opo, nung dumating ang mga Amerikano, tayo nasa ilalim nila at sila ang namamahala sa atin, nagkaroon tayo ng Philippine Organic Act. Okay, pero ang nagdidesisyon, Amerikano pa rin. Opo, nagkaroon naman tayo ng Philippine Autonomy Act. Yan naman ang mga sumunod. Ngayon, noong 1916 yan, sinabi nila, o sige, bibigyan namin kayo ng independensya. Sabi nila. O, hindi nagkaroon noong 1934, sinabi ng Amerikano, o sige, kayong mga, kasi meron naman na tayong mga legislative noon. Yeah. Mga Pilipino, sila yung mga puppet. Okay. So, ito mga puppet na to, sinabihan ng Amerikano, o sige, mag-elect na kayo para sa CONCON. Gumawa kayo ng constitution niya yun. Natupad yon yung 1935 Constitution. Ito na, nung Commonwealth, November yan, nagkaroon tayo ng Commonwealth. Nung 1935, nagkaroon na kagad tayo ng amenda sa saligang batas. Ano yun? Kasi doon sa 1935 Constitution, pakinggan po ninyo ha, makikita nyo yung salamin.
nung 1935 Constitution, unicameral tayo. Isa lang ang House. Ibig sabihin, walang Senado, Yes, walang House. Yeah, walang Kasi lower pag house. Kongreso, ano yan eh. Isa lang naman yan. Ginawa nila, inamendahan nila, ginawa nilang bicameral. Nagkaroon ng Senado, nagkaroon ng House. Ito po, yung mga congressman. Congressman, yeah. At noon, nandyan na yung 6 years ang presidente na walang re-election. Pero noong inamendahan nila, ginawa nilang 4 years at open sa re-election. Parang US. Siyempre. Siyempre. American me tayo eh. Yeah. Doon pa lang, nagkaroon na ng amenda. Kaya hindi po bago. Yeah. Hindi bago. It's been happening, kumbaga. Opo, dumating ang Hapon. Nung dumating ang Hapon, gumawa sila ng konstitusyon na ang leader ay si Laurel, yung naging presidente nung panahon na yon. Nung bumalik ang Amerikano, binalik nila yung 1935 Constitution. Inamendahan na naman nila ng 1947. Ano ang sinabi ng amenda ng 1947? Na ang mga Amerikano ay merong equal rights sa mga Pilipino sa pag-develop ng natural resources at ng public utilities. Okay. So nagkaroon na ng amenda. Hindi bago. 1971. Ito na tayo, 1971. Bumuo ng CONCON. Yes. Para baguhin ang 1935 Constitution. Kaya noong 1973, nagkaroon na tayo uli ng bagong konstitusyon. Exactly. Under President Marcos Sr. ito. Unicameral na tayo. Wala ng Senado. Wala na ulit. Wala ng Kongreso. Unicameral na uli. So, ibig sabihin nun, nagbago na naman. Dumating ngayon ang tinatawag natin na revolution daw. 1986, Constitution. Diba nagkaroon nun? Nagkaroon ng pagbabago, bagong Constitution, 1987. Ang sabi nila. At bago pa nagkaroon ng 1987, nagkaroon pa ng Freedom Constitution, kasi habang ginagawa nung CONCOM, yung bagong 1987 Constitution, nagkaroon muna ng Freedom Constitution. Kumbaga, yun yung munang referee. Parang temporary. Temporary. Yeah. Ano ngayon ay kinabibigla ng tao? Kung ilang beses na pala tayong nagkaroon ng bago-bagong amenda, nagkaroon ng bagong konstitusyon, bakit tayo nabibigla na kailangan natin baguhin ang 1987 Constitution na 30 years more? 36 years. 36 years na. Na ayaw natin baguhin. Bakit? Ikaw ba, Senator, naniniwala ka ba na palasak na or obsolete na yung 1987 Constitution? Itong konstitusyon na ito, wala na sa panahon. Tandaan po natin, kanina nagkukwentuhan tayo. Yes, yes. Sabi ko, the most colorful, ang pinakamakulay na istorya ng politika ay Pilipinas. Bakit? Bakit? Napakadumi. Akala ko pa naman, maganda yung sasabihin. Hindi. Kasi kaya makulay, kasi madumi. 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 Bakit madumi? Makalat. Ano ba ang nangyari sa revolusyon? Di ba nagkapatayan sila? Nagkadayaan. Taheros Convention. Malungkot na yon. Yeah. Nung tayo'y nagkaroon ng freedom, inagaw ng Amerikano. Yeah. Di ba? Huwag naman tayo magbulahan. Alam naman natin na panalo na tayo sa Espanyol noon. Malinaw na panalo na tayo. Kaya gumawa pa sila ng mock battle dyan sa Manila Bay. Sinabi nila na gera ang Espanyol at Amerikano, pero mock battle lang yon para hindi lang lumabas na nanalo tayo laban si Espanyol. At susuko ng Spain sa Pilipinas. Ng Espanyol. Yeah. Ano nangyari? Nung nagkaroon na tayo ng 1935, magkakaroon tayo ng Commonwealth, pumasok naman itong mga Hapon. Makulay tayo eh. Yeah. Tapos nagkaroon na naman tayo ng martial law na sinasabi nila. Nagkaroon tayo ng revolusyon. Yung konstitusyon na yan, di ba, ginawa daw yan sa sama ng loob. So pag tinignan mo, wala pa tayong tunay na konstitusyon na ginawa ng tinatawag nating positibo. Good vibes. Wala pa. Kailangan na tayo yung tinatawag natin reconciliation, yung tinatawag natin na pagkakaisa, yung tunay, wala pa tayong konstitusyon niya yan. Is this why, Senator, that President Duterte, former President Duterte, called it Bayanihan Constitution? What he wanted to magkaisa do tayo. para magkaisa? Because what you said, lahat ng konstitusyon na ginawa natin from the past, lahat parang born out of grief, yes, sama ng loob and everything. So itong Bayanihan Constitution sana ni President Duterte, ito yung bayanihan by itself, tulungan. At balikan natin uli ang kasaysayan, pare ko. Ano ba ang ipinangako ni Presidente Cory Aquino noon? Sa mga rebelde, bakit nagbabaan ng mga NPA nung panahon na yon at nagbabaan ng mga MLLF? Federalismo. Nangako sila noon pa lang ng federalismo. Kaya yung mga karakaratula noon, federalismo.
O bakit? Bakit? Hindi ko nakikita yan sa mga old pictures, Senator. Meron yan. Meron ba? Yan, ang unang-unang I-research po nangako. natin yan, ano, mga ka-3PM. Ang unang nangako ng federalismo ay ang dating Pangulong Cory. Cory Aquino. Wow. I didn't know that. Yan po ang katotohanan. Kahit tanungin po natin, Kaya si Chairman siguro, Senator, Normis Wari, lahat sila. Yeah. Kaya siguro yung mother ni President Duterte became an advocate of President Cory Aquino because of that. Because she said federalism will be the next constitution. Dapat. Yun naman po talaga eh. Doon po ang daan talaga eh. Kung tunay na sinasabi natin na gusto nating talagang mawala ang rebellion dito sa Pilipinas. Bakit ba nagre-rebellion? Hindi naman mga siraulo yan. Bakit naman nagre-rebellion yan? Hindi, bakit? Kasi meron silang hinihingi. Yeah. Ano ba yung hinihingi nila? Na sana doon sa lupa nila, sila ang masunod, sila ang pakinggan, sila ang mamuno. Paano mangyayari yun kung hindi tayo magiging federal? At tandaan natin, sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pa rito ang mga Espanyol. Federal na tayo. Hindi man siguro sa politikal na salita na federal, pero tayo ay hiwa-hiwalay na. Exactly. Geographically, tingnan po natin ang Pilipinas, tayo hiwa-hiwalay na isla. Yan po ay federal. Yeah. Ibig sabihin, may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanya silang salita. At yan po ay nakasulat po yan na ang sinabi talaga, ang Luzon ay merong sariling kaharian. Ang Visayas may sariling kaharian. Ang Mindanao may Sultanate of Sulu. Merong ang Maynila, ang sabi nga nila, ang una daw mayor ng Maynila ay si Raja Sulaiman. Meron ng Kingdom of Tondo. Talagang noon pa lang, nung panahon ng napakayaman ng Pilipinas, na tayo'y pinag-iinteresan ng mga dayuhan, noong panahon na tayo'y federal. Wow. Yun din, makikita po natin ang passion ni Senator Padilla pagdating dito sa pagbabago ng konstitusyon. Senator, 26.6 million people voted for you. When you, napanood ko yung interview mo kay Pastor Kibuloy kasi I really watch SMNI at dahil nung kampanya, wala naman ako ibang pinapanooran na ibang channel but SMNI because dito parang napipilitan magsabi ng katotohanan yung mga tao. So nung ini-interview ka ni Pastor Kibuloy, doon mo niliwanag yung constitutional change, what it could do. Maganda yung interview mo na yon. 26.6 million Filipinos na nagkatapult sa'yo to become the #1 senator. Senator, ngayon ba, ang ating 26.6 million Filipinos ba ay masasatisfy or madi-disappoint? Ganito po, no? Sabihin natin na step by step, hakbang. Nung panahon ni dating Presidente Cory, humakbang naman tayo. Nung panahon ni Presidente Fidel Ramos, tandaan natin, si Presidente Fidel Ramos nagsusulong na siya ng charter change. Pinagbintangan lang siya na gusto niyang palawakin yung kanyang termino. Medyo umatras siya. Sumunod si Presidente GMA. Nagsusulong din niya ng charter change. So tandaan natin, dalawang zona niyan, pinag-uusapan niya, charter change na. Pero ang tao nun, parang hindi pa handa. Ang tingin lang, gusto lang niyang palawakin ng kanyang termino. Dumating ngayon, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang lakas ng dating. Pati ako. Kaya naman ako sumama sa kanya dahil sa federalismo. Dahil naniniwala talaga ako na federalismo. Pero umusog naman. Unti-unti. May alam ka ba, Senator, sa dahilan ni President Duterte why it did not push through? Well, lahat ng paraan ginawa niya. Nakagawa nga ng konstitusyon. Nilagay nga niya si... Discuss ko yun with Attorney Nick Nangit sa Pilipinas Muna. Tsaka nandun lahat. Nakaporma. Nakaporma lahat. Ang nasa House si Speaker Alvarez. Yes. Ang nasa Senado ay nandun si Coco Pimentel. Parang taga Mindanao. Wala talagang dahilan para hindi pumasa. Nandun na. Yung ginagawang bagong opisina ng Senado, 54 ang opisina ng Senador. Talagang nakahanda na para sa federalismo. Dumating ang pandemic. Oh, okay. Alam nga naman sa oras na yan, politika pa ang gawin natin. Survival na tayo nung pandemic. Alam mo, kung hindi magaling ang Pangulo natin noon, maraming mamamatay sa mga Pilipino. Nagkataon lang na talagang pinagpala tayo na ang presidente natin noon ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may sariling desisyon. Kanyang mga desisyon ay para sa tao. Kaya tayo ay nandito pa nakasurvive. Yun ang dahilan ba't tayo napigil. Kaya ibig sabihin lang noon, meron uling step. Kaya naman po siguro tayo po'y pinagpala na makaupo sa Senado para ipagpatuloy yung
sabi nga nila, voice in the wilderness. Yeah. Opo. Senator, nandiyan ka sa Senado ngayon. Alam naman natin na noong sa lower house, inapprove yung FDI amendment. Diba, inapprove yun ng more than 300 congressmen. But when it went up to the Senate, kami nga nung kausap ko doon si Congressman Marcoleta, even before the decision was made, sinabi niya na, Peter, iintayin na lang yung desisyon, yung sana maging magkaroon ng what you call this majority vote ang Senado. Of course, it did not happen. Nung hindi nangyari yon, Senator, anong naramdaman mo? Siyempre, kahit na sino, alam mo yun, nandun na yung momentum eh. Kasi hindi naman, kahit kailan hindi naman na nakarating sa punto na sa House, magkaroon ng ganong klaseng boto. Ano? First time yun. Yeah. First time yun. Talagang overwhelming. Overwhelming. Oo. Tapos pagdating sa amin, sa Senado, medyo nalungkot. Kasi alam mo, yun yung sinasabi natin lagi eh. Kapag hindi natin gawan ng paraan yung issue na yan, yung term extension na yan, laging pagbibintangan yung gusto nating palitan ang saligang batas dahil gusto natin magkaroon ng term extension. Kaya dapat, yan ang pag-usapan natin. Ano ba ang masama kung magkaroon ng second term ang Pangulo? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Kasi ang 6 na taon, yan ay napaka-iksi sa magaling na presidente. Pero napakahaba para sa nganga. Okay? We've experienced that and we saw the difference between a nganga and a wonderful president. Opo. Kaya sana, wag na lang tayong, ang ginawa naman namin strategy ngayon ng aking legislative is harapin muna natin itong issue ng term limit. Kumbaga, pinagbibintangan tayo na kaya natin gusto ng baguhin yung tinatawag natin sa foreign investment, itong economic provision, kasi pinagbibintangan tayo na pag binuksan natin ng konstitusyon, gagalawin na natin yung term extension. Ako, bakit hindi na lang natin harapin muna yung term extension at ipaliwanag natin sa lahat na hindi masama yan? Bakit natin ipagpipilitan itong 6 na taon? Nung sa konstitusyon naman, nung 1935, ginawa na nila yan 4 years, ba't hindi natin ibalik doon? At least 8 years. At least 8 years. Yeah. Sa totoo lang, pare ko, nakita naman natin sa 37 years naman, saan ba nagkaroon ng may pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya? Sana kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung hindi nagkaroon ng COVID, COVID, di ba? Sabi ko, convict eh. No? Ako yun eh. Ex ka na, Senator. Di ba? Pero tingnan natin, sa kasaysayan, ako naman di magsasabi ng walang data eh. Nung nagkaroon tayo ng pagkakataon kay Presidente GMA, na nagkaroon siya ng 10 years, yun ang pinakamataas natin na economic growth. Kasi bakit? May continuation eh. May continuity. Napakahalaga ng may continuity sa isang presidente. Bakit? Yung 6 years na yan, nagpakahirap ka ng 6 years. Biglang walang continuity, yung papalit na presidente, lahat ng ginawa mo, scrap yan, umpisa tayo uli. Bakit ba tayo ganon, Senator? Meron ka bang idea why yung parang vicious cycle, yung sinasabi mo na maayos yung kapatakbo ng 6 na taon ng presidente, sabihin na tapos pag nagbago ang presidente, babaguhin na naman, tapos parang nagsisimula ulit. Why do you think ang kultura natin sa politika ganyan? Alam mo, hindi yan kultura ng politika, kultura ng tao yan. Siyempre, ang gusto mo, gusto mo ikaw ang siga eh. Yan ang kultura, mentalidad. Alam mo, talagang ang mentalidad ng Pinoy, talagang teritoryo ko, panahon ko. Hindi natin talaga maalis yun. Yan ang nangyayari. Political favors, nandan lahat yan. Siyempre, alam mo na, masakit man sabihin, pero may kinalaman talaga dyan. Yung tinatawag natin political favors. Kaya ang gamot dyan, isipin mo, ang isang Pangulo na nag 4 years lang. So ang gagawin yan, sa 4 na taon na may alam siyang re-election, puro maganda ang gagawin yan para ma-re-elect siya. So lahat ng magaganda niyang plano, doon sa 4 na taon, makakasutuparan yon sa 4 years na yon. So makikita mo at yung positibo na epekto nito. At nakikita naman natin to, total American made tayo daw. Di ba? Nakikita mo naman yan sa Amerika. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!